Kumusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, pakiclick ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Tinungo ni Karen ang restroom para mag-retouch. Hawak ang press powder ay nakita niya mula sa salamin ang pagpasok ni Diana kung saan siya naroroon. Nagkunwari na lamang siya na walang nakita at pinagpatuloy na lang ang ginagawa. Matapos ay pinihit niya ang faucet para maghugas ng kamay. Bakit ka bumalik? Anong plano mo? Bakit ka nag-invest sa company namin? Saan ka kumuha ng pera? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya, ngunit patuloy lang siya sa paghuhugas ng kamay. Kinakausap kita Karen, huwag kang bastos. Lumabas din ang tunay mong ugali. Saan nito? Kahit balutan pa ng ginto yung katawan mo, umaalingaso pa rin talaga ang asal mong pang squatter. Palibhasa, hampas lupa ka lang. At kung nakapagtapos ka man ng pag-aaral, ay dahil yon kay Tristan. Tinawanan lang ni Karen ang pang-insulto nito sa kanya dahil wala siyang pakialam. Bakit parang takot na takot ka yata? Anong dahilan? May kasalanan ka ba sa akin? Natatakot ka ba na baka gisingin kita sa halos 3 taon mong pagtulog? Ngumiti pa siya ng matamis kay Diana. Hindi ka pwedeng manatili sa kumpanya. Hindi ako papayag na lumapit ka sa asawa ko. Masaya na kami kasama ang anak naming si Trisha. At kung may plano ka mangguluhin kami, wag mo nang ituloy kung ayaw mong, papatayin mo ko? Mahina siyang natawa. Asawa? Ang kapal mo namang mangangkin ng hindi sayo. Kasal ako sa taong tinatawag mong asawa. Asawa ko pa rin si Tristan. Asawa? 3 taong ka nawala, Karen. Ako ang pumuno sa mga pagkukulang mo bilang asawa ni Tristan. Kaya ako na ang may karapatan sa tinatawag mong asawa. Uminit ang ulo ni Karen sa narinig mula sa bibig ni Diana. Gusto niyang isumbat ang pagpatay nito sa kanyang nanay, ngunit pinigilan niya ang sarili. Oo naman Diana, ikaw lang naman ang dahilan kung bakit ako lumayo sa asawa ko. Dahil pinipilit mo siyang agawin mula sa akin. Ngunit sa mata ng mga tao, isa lang na mga agaw at desperadang kabit ka, kaya wag mo akong pandaran ng mga pananakot mo dahil di yan uubra sa akin. Natatakot ka ba na bawiin ko ang lahat ng inagaw mo sa akin? Humanda ka, dahil panahon na para singilin kita sa lahat ng ginawa mo sa akin. Ang asawa ko, ang mansyon, ang posisyon ng anak ko at ang kumpanya. Namilog ang mga mata ni Diana dahil sa sinabi ni Karen. Huwag kang matakot Diana, hindi ko naman bibiglain. Dadahan-dahanin ko naman para unti-unti mong maramdaman ang sakit. Dagdag pa niya. Talaga ba Karen? Akala mo ba katulad mo lang ang kinakatakutan ko? Wag na wag mo akong susubukan dahil kaya kitang ilibing ng buhay sa ilalim ng lupa. Humakbang papalapit si Karen kay Diana habang sinusuyod ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Natatawa na lang siya sa mga pinagsasasabi nito. Kinakabahan ka na ba? Nanginginig ka na ba sa galit? Gusto mo na ba akong patayin? Diyan ka naman magaling di ba, ang pumatay? Makahulugang sumbat niya. Mag-iingat ka Diana, dahil baka ikaw ang bumaliktad at ikaw pa mismo ang maghukay ng sarili mong libingan. Hindi mangyayari yun dahil uunahan na kita. Nilapitan siya ni Diana at malakas na tinulak dahilan para mapasandal siya sa sink. At sa sobrang galit ay ginawa na niya ang plano. Hinawakan niya sa ulo si Diana, saka sinubsob sa sink na puno ng tubig. Nagpupumiglas ito dahil sa hindi makahinga, kaya maras niyang inangat saglit ang ulo nito bago muling inilubog sa sink. Naabutan sila ni Tristan sa ganong sitwasyon, kaya natarantang hinila nito si Karen kaya mabilis siyang napabitaw kay Diana. Naiiyak na tumakbo ito at yumakap kay Tristan. Nanlaki sa galit ang mga mata ni Karen na makitang hinubad ni Tristan ang suot na coat
Saka itinakip sa dibdib ni Diana. Tristan, mabuti na lang at dumating ka. Dahil kung hindi, baka napatay na ako ng ex mo. Ang sama niya. Kinukumusta ko lang naman siya, pero ito ang ginawa niya sa akin. Humagulhol pa ito ng iyak at muling yumakap kay Tristan. Karen, alam kong galit ka sa akin. Ako na lang ang saktan mo. Sampalin mo ko. Ilabas mo ang galit mo sa akin. Pero huwag kang mananakit ng ibang tao. Dahil ako lang naman na nagkasala sa'yo. Malungkot ang tinig ni Tristan habang sinasabi ang mga salitang iyon. Tinulungan ako ni Diana nung iniwan mo ko. Nung hindi ka nagparamdam sa akin. Unti-unti kong tinanggap na hindi mo na ako babalikan. Tapos ngayon nakamubon na ako sa sakit na nararamdaman ko. Babalik ka? At sinaktan mo pa ang babaeng tumulong sa akin? Hindi naman yata tama yan, Karen. Nagbabadyan tumulo ang mga luha ni Karen ngunit pinigilan niya iyon. Ayon niyang makita ng dalawa na mahina pa rin siya. Nahuli pa niya ang mapangasar ng ngiti ni Diana dahil sa pagkampirito ni Tristan. You deserve each other dahil pareho kayong tanga. Bagay nga kayong dalawa. Maiwan ko na kayo. Ituloy niyo lang ang moment niyo. Ngunit bago siya umalis ay lumapit muna siya kay Diana saka ito ginawara ng matamis na ngiti. Ang galing mo, Diana. Sa'yo na ang Best Actress Award. Makaalis na nga. Ayoko mahawan sa katangan mo, Tristan. Nasaan na ang anak natin, Karen? Gusto ko siyang makita. Bakit mo siya tinatago sa akin? Pahabol na tanong ni Tristan. Anak mo? May anak ba tayo? Masakit man na ipinilit pa rin niyang tumawa. Namatay siya nung isinilang ko siya, Tristan. Kaya wala tayong anak. At tuluyan nang lumabas si Karen sa restroom. Akmang hahabulin pa sana siya ni Tristan. Ngunit mabilis itong hinila ni Diana. Dumiretso na siya sa labas ng gusali at tinungo ang sasakyan. Binuhay niya ang makina nito. Kasabay ng malayang pagbuhos ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napahagulhol siya ng iyak dahil sa sobrang galit na nararamdaman kay Tristan. Hayop ka, Tristan. Hinding-hindi mo makikilala ang anak mo. Gagawin ko miserable ang buhay niyo ni Diana. Kukunin ko ang lahat ng meron kayo hanggang sa gumapang kayong dalawa sa lupa. Marahas niyang pinunasan ang luha at pinakalma ang sarili. Hindi niya hayaang makita siya ni Ruther na umiiyak. Pagdating sa bahay ay sinalubong agad siya nito. Kamusta ang pagkikita niyo ni Tristan? Anong nangyari? Mukhang hindi maganda dahil nakasimangot ka. Tanong ni Ruther. Ruther, nababalutan ng katanghan ng asawa ko. Ang galing umarte ng higad na Diana na yan. Hayaan ko lang muna na namnamin ni Diana ang lahat ng pag-aari ko. Kawawa naman kung bigla ko na lang siyang bawian. Saka ko nakukunin sa kanya ang lahat kapag nasa gitna na siya ng maraming tao. Yung tipong ang saya-saya niya, tapos bigla na lang mawawala sa kanya ang lahat ng akala niya ay sa kanya. Anong plano mo, Karen? Tutulungan kita. Alam mo naman na nandito lang ako para suportahan ka. Ruther, maraming salamat sa lahat. Ang dami mo nang nagawa para sa amin ng anak ko. Salamat sa walang sawang pagtulong mo sa amin. Sinserong usal niya. Mama, saan po kayo galing? Miss na miss ko na po kayo. Hi, baby Kevin. May pinuntahan lang si Mama. Kamusta ka habang wala ako sa bahay? Nagpakabait ka ba kay Yaya at kay Tito Ruther? Yes po, Mama. Good boy po ako. Wow, ang bait naman ng baby namin. At dahil dyan, may hug and kiss ka kay Mama Karen. Niyakap ni Kevin ang kanyang mama at saka hinalik-halikan ito sa mukha na masigla namang ginantihan ni Karen. Halos matunaw ang puso ni Ruther habang pinapanood ang mag-ina na ganito kasaya. Masaya din ito dahil nakatulong ito sa dalawa kahit na walang kapalit. Anak, kay Yayabet ka muna ha. Mag-uusap lang kami ni tito mo. Opo, Mama. Lumipat ang tingin ni Kevin kay Ruther. Tito, maglalaro po ulit tayo mamaya ha. Sasakay po ulit ako sa likod ninyo.
Okay baby, mag-uusap lang kami saglit ng mama mo. Kinuha na ni Beth si Kevin at agad na dinala sa hardin para doon maglaro. Karen, anong plano mo? Kaya mo pa ba silang harapin? Nag-aalalang tanong ni Ruther. Nakikita at nararamdaman niyang malungkot si Karen. Alam niyang mahina pa rin ang loob nito pagdating kay Tristan at nagkukunwari lang itong matapang. Labanan mo ang puso mo. Darating din tayo dyan. Babalik sa inyo si Tristan, pero kailangan niya munang maturuan ng leksyon. Kailangan malaman niya kung sino ang mas mahalaga sa buhay niyo. Yung hindi na siya madaling matukso at mabawasan na ang kanyang katangahan. Anong gagawin ko, Ruther? Maluhaluhang tura ni Karen. Naniniwala na siya sa kasinungalingan ni Diana. Grabe, sobrang galing ni Diana. Sarap basagin na mukha niya. Inis na usal niya nang maalala muli ang ginawa nito kanina. Bukas papasok ka sa opisina. Kailangan mong maupo sa iyong pwesto. Ikaw ang may-ari ng kalahati ng kumpanyang yun. May karapatan kang umupo dahil ikaw ang may pinakamalaking share, kaya pasukin mo sila. Kailangang matapang ka para hindi ka nila masindak. Wag na wag kang iiyak sa harap ni Tristan at ni Diana. Tutulungan kitang bawiin ang lahat ng para sa'yo. Pati ang asawa mo. Babawiin natin kay Diana ang lahat. Nakamove on na siya sa akin, Ruther. Hindi na niya ako mahal. Mukhang nagkakamabutihan na sila ni Diana kasama ang kanilang anak. Malungkot na sambit niya. Sinabi niya ba sa'yo na hindi ka na niya mahal? Hindi niya sinabi, pero ramdam kong hindi na niya ako mahal. Mas pinapaniwalaan na niya ang kabaliwan ni Diana. Maniwala ka sa puso mo, Karen. Sige na, maghanda ka ng susuotin mo bukas. Dapat ay maganda ka para maakit mo ang iyong asawa. Sabihin na lang natin na ikaw ang kabit at si Diana ang asawa. Gagawin mo ang ginagawa noon ni Diana. Akitin mo si Tristan para maramdaman niya ang sakit na pinaramdam niya noon sa'yo. At kung mabaliw na sa'yo ang asawa mo, papasok na kami ni Kevin sa eksena. Palalabasin natin na anak nating dalawa si Kevin. Sige, Ruther. Gagawin natin ang plano sa lalong madaling panahon. Gugulatin natin silang pareho. Gusto kong kabahan si Diana araw-araw. Nagpatawag ng meeting si Karen sa lahat ng board member para sa hihingin niyang pabor. Wala silang ideya kung tungkol saan, basta't ang gusto ni Karen ay naroon ang lahat. Kahit si Tristan at Diana ay nagtataka sa biglaang pagtawag nito ng meeting. Tristan, bakit nagpatawag ng meeting si Karen? Nagtatakang tanong ni Diana. Porket may share siya sa kumpanya ay meron na siyang karapatan na mag-demand ng ganito? Wala akong alam. At isa pa, hindi siya basta-basta lang na shareholder. Siya ang may hawak ng 50% ng share ng kumpanya. Kaya normal lang na pakinggan siya ng lahat. Ano? Hahayaan mo na lang ba si Karen? Maaagawan ka na, Tristan. Walang karapatan na babaeng yon sa kumpanya natin. Bakit hindi mo na lang ibalik sa kanya ang kanyang share? Palayasin natin siya dito. Karapatan natin yon, Tristan. Kumilos ka na bago pa makuha ni Karen ang kumpanya ng anak natin. Sa tingin mo, hindi tayo babagsak kung gagawin natin yung bulok mong plano? Sa tingin mo, mananatili silang lahat? Saan tayo kukuha ng pangsahod sa halos 300 workers? Pati yung pambayad sa bills at mga utang sa bangko. Saan tayo kukuha nun? Nag-iisip ka ba? Walang-wala na ako mula nung iniwan ako ni Karen. Bumagsak ang lahat at mahina na rin ang marketing natin sa mga supermarket. Kaya manahimik ka na, Diana. Kung ganon, hahayaan lang natin siya na maghari-harian dito. Atin ito at hindi sa kanya. Hindi mapakali si Diana. Hindi nito matanggap na magkakaroon ng posisyon si Karen sa loob ng kumpanya. Tumawag na si Myla para sabihing handa na ang lahat at silang dalawa na lang ang hinihintay, kaya mabilis na tumayo si Tristan. Let's go, Tristan! Gusto kong makita ang impact ng Karen na yan. Galit na sigaw ni Diana. Huwag kang mag-iiskandalo dahil ayoko ng gulo. Marami na akong iniisip, huwag mo nang dagdagan pa.
Sana makisama ka, Diana. Seryosong saad ni Tristan. Magkasabay na pumasok ang dalawa sa conference, kaya lahat ng atensyon ay napunta sa kanila. Nagkatitigan pa ang dalawa, ngunit tinawanan lamang ito ni Karen dahil sa talas ng tingin na ipinupukol sa kanya ni Diana. Ladies and gentlemen, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na ang inihintay natin, kaya pwede na tayo magsimula. I'm Miss Karen Medrano, ang may hawak ng 50% share ng kumpanyang ito. At may hihilingin lang akong pabor sa inyong lahat. Tumaas ang kilay ni Diana nang marinig ang apelyidong ginamit ni Karen. Excuse me? Medrano? Hindi mo pag-aari ang apelyido ni Tristan. Tura nito. Miss Diana, hindi pa naman annulled ang kanilang kasal, kaya karapatan pa rin ni Karen na dalhin ang apelyido ni Mr. Medrano. Hindi na nagsalita pa si Karen, ngunit ang mga mata niya ang nagbibigay ng mensahe kay Diana. Halos sigupin na siya ng mga mata nito dahil sa talas ng tingin sa kanya. Ngunit nananatili lang siyang kalmado at may makahulugang ngiti sa labi. Masyado siyang natutuwa sa reaksyon ni Diana. Wala na ba tayong problema, Miss Diana? Hindi na nakapagsalita pa si Diana kaya nagsalita na si Tristan. Walang problema sa akin kung hanggang kailan mo gustong gamitin ang surname ko, Karen. It's my pleasure. At masaya ka pa talaga na ginagamit niya apelyido mo? Anak ko lang ang may karapatang magdala ng pangalan mo, Tristan. Bago pa man uminit si Diana ay nagsalita na si Karen. Ayoko nang patagalin ang meeting na ito dahil marami pa akong appointment na pupuntahan. Seryosong saad niya. Mabuti naman at naisipan mong madaliin. Mukhang wala namang kwenta ang agenda na ito. Nasasayang lang ang oras namin dito. Pang-insulto nito. Miss Diana, hindi ka kasali sa meeting kaya maaari ka nang lumabas. Mga legal lang ang invited rito. At ikaw, kabit ka ng asawa ko, kaya pwede ka nang lumabas kung hindi ka makikinig sa mga sasabihin ko. Bawiin mo ang sinabi mo. Huwag ka nang magsalita, please. Pakiusap ni Tristan kay Diana dahil nakikita nitong galit ito at gusto nang sabunutan si Karen. Tristan Medrano, I want you to step down from your position as a CEO. Panahon na para bumaba ka na sa pwesto at ako na magiging bagong CEO mula ngayon. Napatayo si Diana at saka dinuro si Karen. How dare you, Karen? And why not? I am the wife. At ikaw, anong tawag sa'yo? Mistress ba o magnanakaw ng asawa? Hindi mo pwedeng tanggalin sa pwesto si Tristan. Wala kang karapatan. Kami ang nagpakahirap dito at hindi ikaw. Mahinang natawa si Karen dahil sa reaksyon nito. Relax, Diana. Ang init naman ng dugo mo. Hindi ba pwedeng maging magkaibigan ng kabit at ang legal wife? Hindi ako kabit, Karen. Ikaw ang umalis. Iniwan mo si Tristan. Ngayon, babalik ka para gawin ng kumpanya at agawin mo pa ang pwesto niya? Hindi ako makapapayag. Miss Diana, hindi inaagaw ni Mrs. Medrano ang kumpanya. Bago ka pa man dumating ay sang-ayon na kaming lahat sa gusto niyang mangyari. At sa tingin namin, mas karapat dapat siyang umupo bilang CEO dahil siya naman ang legal wife. Sabihin man natin na hiwalay sila, pero mag-asawa pa rin sila, lalo na't hindi pa annulled ang kanilang kasal. And besides, siya naman ang may hawak ng 50% share ng kumpanya, samantalang kay Mr. Medrano ay 20% lang. Mr. Medrano, sang-ayon ka ba sa gusto mangyari ng iyong asawa? Tanong ng isa sa mga board member. So, pinagkakaisahan niyo kami? Bulalas ni Diana. Nakatitig lamang si Tristan kay Karen. Nakita niya ang malaking pagbabago ng kanyang asawa. Matapang na ito at palaban. Pati ang itsura ay malayo na sa dati. Mas lalo itong gumanda at sobrang kinis ng balat. Wala na rin itong suot na salamin dahil pinalitan ng contact lens. Tristan, huwag kang papayag. Hindi kami papayag. Sigaw ni Diana sa lahat. Diana, hindi namin kailangan ng opinyon mo dahil kahit sa botohan ay hindi ka kasali.
Wala kang kahit 1% share sa kumpanya, kaya manahimik ka na lang. Nangaasar na banat ni Karen. Shut up! Let's go, Tristan. This is nonsense. Hindi ka magwawagi, Karen. Hindi pinansin ni Karen ang mga sigaw ni Diana. Nanatili lang ang tingin niya sa asawa na tahimik na nag-iisip. Tristan, ayaw mo bang mag-step down? Handa ka na bang bumagsak ang kumpanya? Kung hindi ka papayag, bibilhin ko ang lahat ng shares nila and I will pull them out. Ano na lang ang matitira sa'yo? Napabuntong hininga si Tristan. Ayaw nitong tuluyang bumagsak ang pinaghirapang kumpanya. Wala itong ibang choice. I agree. Sang-ayon ako sa gusto mong mangyari. Mahinang usal nito. Okay, tapos ang usapan. Lumawak ang ngiti ni Karen habang nakatitig sa asawa, ngunit walang makikitang kahit anong reaksyon mula sa mukha nito at nanatili na lamang matamang nakatingin sa kanya. Labis ang panggagalaiti ni Diana sa galit. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. Nagsialisan ang lahat at nang tuluyan na makalabas si Tristan sa pinto, ay dali-dali itong nilak ni Diana sa binalikan si Karen. Anong plano mo, Karen? Bakit mo inagaw ang pwesto ng asawa ko? Malakas na sigaw nito at nang hindi pa nakontento ay nalipitan pa nito si Karen. Sagutin mo ko. Ito ba ang dahilan kaya bumalik ka? Para agawin ang posisyon ni Tristan? Sasampalin pa sana siya ni Diana ngunit mabilis niyang nahawakan ang braso nito. Dahan-dahan siyang tumayo at saka pinalipad ang nagiinit na palad sa mukha nito ng 2 beses. Ilang beses na umalingaw-ngaw ang katok sa pinto, ngunit hindi nila iyon pinansin. Binalikan sila ni Tristan dahil sa pag-alala na baka nag-aaway na ang mga ito sa loob. How dare you, Diana? Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Ang lakas ng loob mo para tangkain sampalin ako. Sa tingin mo ba hahayaan kong dumampi yung marumi mong kamay sa mukha ko? Saan ka humuhugot ng kakapalan na mukha? Kabit ka lang kaya wag mong angkinin ang hindi mo pag-aari. Tigilan mo na ang pagbanggit na asawa mo si Tristan. Hindi ako kabit, mahal niya ako. Kinalimutan ka na niya pero bumalik ka pa para guluhin kami. Masakit ba ang sampal ng katotohanan na isang kabit ka lang, Diana? Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko bibigay sa iyo ang apelyido ng asawa ko. Ako lang ang nagmamay-ari kay Tristan. Ako lang ang may karapatan sa kanya, kami ng anak ko. At ikaw, namatay ang anak niyo, di ba? Kaya kahit konti wala kang karapatan kay Tristan. Umalis ka, di ba? Bakit ka pa bumalik? Bakit hindi ka pa namatay kasama ng bastardo mong anak? Sa sobrang galit ni Karen kinuha niya ang kape at pinanligo kay Diana. Ayan, Diana, para magising ka sa katotohanan na kabit ka lang at ikaw ang walang karapatan. Maghintay ka lang, nag-uumpisa pa lang ako. Bulalas niya nang may matatalim na tingin. Mag-ipon ka ng lakas dahil baka sa susunod na paniningil ko ay hindi mo nakayanin. Kinuha na niya ang kanyang handbag saka tuluyang umalis. Naiwan si Diana na basang-basa at nanlalagkit sa kape habang hindi matigil sa pagsigaw.